Nagbenta nga pala si mama nung kanyang mga baboy at sinabi niya nga dun sa nakabili na yung ulo ay kanyang bibilhin. Sobrang bigat nga nito at mahigit 4 na kilo ang kanyang timbang. Pagkakuha ni mama doon sa labas dahil ito nga i-deliver ay binigay na nga agad sa akin at magluto nga raw ako ng aming uulamin. Ihuhumba ko nga sana yung parting malaman niya pero ayaw nga ni mama ng humba at ang gusto nga raw niya ay nilaga. Pumayag na nga lang din ako sa kagustuhan ni mama at kako ay sige bukas na nga lang ako magluluto ng humba. Ako nga sana ang magtatadad nitong ulo pero bida-bida lang pala ako, hindi ko pala kaya. Mahirap pala itong tadtadin dahil nga matigas nga yung kanyang buto. Si mama na nga ang dumali at una ay tinagkal niya nga muna yung maskara nitong baboy. Yung buto-buto nga ang aming ilalaga at yung maskara ay itatabi nga muna namin para yun nga ang gawin naming humba. Hindi ko rin naman pwedeng lutuin ang lahat ng ito dahil nga sobrang dami ay iilan lang naman kaming kakain. Habang nagtatadtad si mama nung baboy ay naggayak na nga ako dito sa aking paglulutuan. Dito ko nga napagpasyang magluto sa labas dahil nga medyo matagal-tagal nga ang pagpapalambot nitong baboy. Pero hindi naman siguro matatagalan dahil nga 3 months old pa lang naman itong aming baboy. Sinadya ko lang talagang dito magluto sa labas para nga maaliwalas ang pagluluto at nang maliwanag din pati. Mas madali pati ang pagluluto kapag nga kahoy ang gamit dahil nga sobrang lakas ng apoy. Sobrang liyab na nga yung apoy kaya naman nagmamadali na rin akong hugasan itong mga karne. Hinugasan ko lamang yan ng 2 beses para mawala nga yung mga tira-tirang dugo. Pagkatapos kong mahugasan ng maayos ay dito ko na nga agad diniretso sa aking paglulutuan. Naglagay lamang ako dito ng 2 tabo ng tubig at pagkatapos ay diniretso na nga dito sa malakas na apoy. Kanina pa nga talaga malakas ang apoy niyan pero okay lang naman dahil wala naman yung bayad. Hindi naman yan kagaya ng gasol na sobrang mahal kaya naman kailangan mong tipirin. Sibuyas nga lang ang rekadong ilalagay ko dito dahil nga nilaga lang naman ang aking lulutuin. Sa lahok ng mga gulay ay maglalahok nga lang ako nitong San Fernando. Masarap nga itong ilahok sa nilaga lalo na kapag nga maligat. Dito sa probinsya ay hindi nga uso ang patatas kapag nga ang usapan ay nilaga. Dahil higit nga na mas malasa itong ilahok sa nilagang baboy kumpara nga sa patatas. Isang malaking San Fernando nga lang pala ang ilalahok ko dito dahil baka naman mapasobra. Itong hilag na saging ay isa ring masarap ilahok dito sa nilagang baboy. Maigi na nga lang at meron nga ding available dito sa bahay kaya naman naglahok din ako ng ilang piraso. Hinati ko lamang ang mga ito sa gitna dahil sadyang gano'n naman kapag nilaga dapat ay kung anong sukat ng baboy ay gano'n din ang sukat ng mga gulay na isasahog mo. Mayroon din pala kami ditong available na repolyo kaya naman isinahog ko na kesa mabulok pa nga ito. Matagal ngang maluto ang San Fernando kaya naman inuna ko na itong ilagay. Hinayaan ko lamang kumulo at inintay lumambot yung mga San Fernando at pagkatapos ay iniligay ko na nga itong mga sibuyas. Kasunod nito ay naglagay na nga rin ako ng 1 dakot na asin, kaunting dakot ng paminta at kaunting dakot din ng betsin. Nung malambot na nga yung karne at pati nga yung San Fernando ay sinunod ko na ring ilagay itong saging at pati nga itong mga repolyo. Nanguha rin pala si mama dito nitong mga cute na pechay at sinahog ko na nga rin. Sa sobrang init nga dito sa Pilipinas ay hindi na nga nagsipaglakihan itong mga tanim na pechay ni mama. Naglagay din ako ng 3 siling green pandagdag bango dito sa aking nilulutong nilaga. At syempre para nga mas madaling maluto itong mga gulay na pinaglalagay ko dito ay di syempre haluin mo be. Haluin mo ng maayos para mapunta nga dun sa ilalim yung mga gulay. Haluin mo ng mabuti para makuluan nga nung mainit na sabaw pero dahan-dahan mare dahil baka mapasuka. Ayaw ko nga talaga sanang ilahok yung repolyo dyan dahil nga ang gusto ko talaga ay kangkong. Pero dahil nga sa init ng panahon ay nangatuyo na nga yung kangkong dito sa malapit nga sa amin na tubigan. Kaya sabi ni mama ay meron naman daw kaming repolyo dito sa bahay ayun na nga lang daw kesa naman daw masayang. Hinayaan ko nga lamang ito dito sa apoy para nga medyo maluto itong ating mga repolyo. Pero hindi na rin naman natagalan dahil ayoko nga ng labog. Masigit na masarap talaga ang nilaga kapag nga ganitong buto-buto kumpara nga doon sa karni ng baboy. Masigit nga itong malasa kapag nga buto-buto ng baboy ang iyong gagamitin. Tapos mas lalo pang masarap kung ang isasahog mo nga ay San Fernando at hindi nga patatas. Dahil may kakaibang lasa nga na nagagawa ang San Fernando dito nga sa nilaga. Pero depende nga yun sa tao at sa kanyang panlasa. Kaya naman kahit napakainit ng panahon ay napakasarap pa rin humigop ng mainit na sabaw.